if you wake up and the sun does not appear. I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning and losing and trying, we'll be together, 'cause I will be tomorrow morning. If you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty, tell you all the things you want to me. I will be I will be true to the promise I have made, to you and to the one who gave you to me. I will be here, just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here, we'll be together forever, 'cause I will be here. I will be here. I will be here. Bed, how I pillow and cry from this stupid gag, and my eyes
are like windshields on a rainy day, almost rubbed down, swelling as I keep on digging my face in this cold hands of mine. Heaven knows how bitter I am, 'cause this angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? Kini si Joseph, si Kagawad. I came to know about him murag 2021. Ning adto na sila uban siyang pamilya, uban sa iyang mga igsuon, pagupangkon, mga anak for confession dito sa parokya namo sa Dakudaw. Ang image nga kusog kayo hangtod karon ang iyahang sincerity. Ang image nga dakog impact sa kuha ang iyang sincerity. Kung mutan-aw, kung mo istorya siya, mutan-aw gid siya nimo. Yan sa dihang naminaw ko niya nga nagstorya human sa confession, I realize he has a very beautiful heart. And ako personally, sayangan ko nga gikuha siya kay murag nahimo na bitong kabahin pud sa akong journey as pari nga somebody I met nga grabe kanindot ang heart, beautiful heart, sincerity and a beautiful heart, honest kaayo siya nga may atubang na. And my eyes are hurting from this fuse I make. Still I lie. Live your life. Si Joy 5 months as Kagawad, but I guess he had influenced the constituents sa iyang barangay, proven ka na karon sa inyong presensya. And I would believe he had done his best. Maingon ang Ginoo, nahimo na nimo ang imong the best. Come, dali na. Hope one day kita pod moabot ni ana nga realization that we would live with our ending as the best possible ending story sa atong kinabuhi. Uban sa Ginoo. From me, thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? By the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads
that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my love. Maayong buntag sa tanan. Ako'y kopya diri sa mga tao nga mga dapat pasalamatan. Kay luyo sa among kasubo, dako kami og dako mig pasalamat sa taninyong tanan nga niduyog kanamo sa among kasubo. Ilabi na ang Kalinan Barangay Council, headed by Kapitan Angko, uban sa iyang mga kagawad, si Kagawad Ann Sungali, Kagawad Narding Camelotes, Gawad Ray Pepito, Noel Fermendoza, Joel Hunsay, Jan Simangan, ug si Jessie Kagawa nga IP representative, ug tanang mga barangay functionaries. Kung kahinumdum mo kagabi, dito ang last week, no? And many of you were also there. I also talk. Pero part sa akong sharing dito, basig ma-mention po na ako diri, actually, gusto lang gyud namo nga pasalamatan mong tanan. Og kaning Mary Margaret Alacco Chapel, members and officers, nga, of course, kaning grupo diri sa akong tuo, sila ng kadaadlaw nga mga prayer warriors, intended for the repose of the soul of my cousin Joy. Knights of Columbus, Mata Clan, na diri mga parinti namo, relatives, even all the way from other provinces of Mindanao. Fuentes family, Lodonia family, Anunciado family, Batch 1987 of Holy Cross of Kalinan, Hermoso family, councilors, Potpot Villafuerte, Councilor Sweet Advincula, Councilor Abet, ug ubang mga konsihal sa Davao, ilabi na gyud sa atong halangdon nga Mayor Baste, atong pinalangga nga congressman sa District 3, si Congressman Yoyo Ungab, Attorney Oscar Mata nga mo'y nag-assist yun sa katong sa heart center pa si Joy undergoing the heart bypass. Palmeri family, Sue Villafuerte, FJ Power Quip Rentals, Christ Fellowship Southern Baptist Church, Mother Revi Associates, PS10 Kalinan, Kiwanis Club of Aguila Davao, DGMI, Mary Help of Christians Parish, Flame of Love, Suelio family, Aimee Angak and family, Mary Ann Rizardo and family, Martil and Lampano and family, Palarca Compound Neighbors, dili na tamo maisa-isa tanan, no? Katong mga suod kaayo ni Joy nga wala nako na panganlan. Si Joy, mura nako igsuon. Growing up, they were just residing at the back of our house. Kaya nga akong address na aman sa Kalinan, it has become a political address actually because I am now in the city. Naa sila sa likod, but since they are a lot younger, no? Si Joy ang dali kayo nako mapalihog. Joy ko ani, Joy palihog ko ani, and he never said no. And that is how kind my cousin Joy is. And ang iyang papa nga kaluoy sa Ginoo, surviving pa, is the youngest sibling of my father. The only surviving sibling. Kanang siya na lang ang nabilin sa mga igsuon sa akong tatay, si Tio Dodo, na dinhi. And he is already 82 years old, I guess, 82. And
Si Tia Pasit, giubanan sa iyang kapikas, who is also in her 80s. We did not know that Joy will go home to the Father ahead. Wala gyud nato na expect, no? But mo pick up ko sa words ni Father ganina nga ang iyang gi-emphasize is good ending. Kay kanang every time I attend manggod kanang burial, especially of loved ones, and those mga distant friends who happen to be friends of my friends, relatives of my friends, kanang usay makadungog ka gani na ay kanang namatay na jud ang kurakot, namatay na jud ang mangingilad, namatay. It's not. So it means wala kayo or walay good ending. And I was happy with the testimony of Father na Joy in the past weeks and months, no, had series of confessions, kanang attended masses, kanang had deepening faith actually. And ako po nang naobserbahan kay Joy. And maybe deep inside him, he wanted healing, forgiveness, because human as we are, kanang daghan man pud dili man gyud ta perfect. Joy was never perfect as a person, as a public servant, as a family member, and as a child of God. And because of that imperfections, he wanted to heal whatever is there to be healed in his lifetime. Ug happy ko nga mao gyud iyang adto-adtuan si Father. And maybe deep inside him, naanapod siya kanang tawag nato nga premonition, nga basig moabot na gyud ang final day. So, morag, it is just a reflection to all of us na it is really nice. It is good and the best point of reflection to really have a good ending. Good ending sa atong kinabuhi. Kay death is something certain. And to me, it is the best equalizer. Best equalizer, why? Walay dato og pobre sa kamatayon. Walay dato og pobre sa kamatayon. Because when you leave this earth, you leave with nothing. You may be the most successful professionally, materially, but success wanes. You may be the most beautiful, kanang moingon na, uy, ka mga gwapa sa ilang angkan, no? Beauty fades. Dili pud ka na ang basihan to go back to the testimony of Father, ang basihan sa judgment, because I guess all of us here believe in afterlife. Kanang kinabuhi, human sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, in the afterlife. And to put emphasis maybe on the judgment day, we will be judged not according to the intelligence, our intelligence, not according to the masters and PhD or whatever degrees that we have earned, and not according to our beauty, but according to our good deeds and how we live our faith. Pasalamat ko nga sa among clan na ay, labi na sa clan sa immediate family ni Joy, na ay prayer warrior. Ang sunod niya, si Inday Nanet. Siya ang prayer warrior sa family. Even if she's based in US, very devoted to Mama Mary, very devoted to the Holy Rosary, to the Eucharist. And she has, I guess, she has a great influence to Joy in his lifetime. Grabe ang influence, manggod, kung naa kay membro sa pamilya, nga murag, kanang tarong kayo ang kinabuhi, gi-bless pod ni Lord, nya grabe gyud ang pagtuo sa Ginoo. Murag imo pod nang mangandoy pud kano nga unta maingon ana ko. And that was how Inday Nanet was to Joy. Kay katong nagsige na mig istorya before he ran for public office, na feel nako nga his faith to Jesus was really deepening.
And his devotion to Mama Mary was really there. And I was happy. Kay kung lalaki manggod, dili kayo na deboto, no? Dili kayo payus, dili kayo kanang masimbahon. But it was during the time that he really wanted to serve the people. And that is to me, selflessness. Kanang magserbisyo ka, wala na ka naghuna-huna sa imong kaugalingon, because God will take care of your family. So, we may have lost Joy. Kay Joy man na siya sa among clan. Dili na siya Joseph actually. Joy. J-O-Y. We may have lost him, but I am thankful to the Father. Because there are lots of things to be thankful for. First, I think the birthday of Joy is March. Yeah, March. So he was able to celebrate his birthday, not knowing it was already his last birthday in his lifetime. Diba? Second, he joined the Creator. Before he joined the Creator, he was able to celebrate Holy Week. To me, it is the best way to prepare one to the heavenly journey. Kay unsa man ang Holy Week, walay office, series of holidays, kanang you are mandated by the church and even by the government to join the Catholic, kasi we are devoto Katoliko, to join the Catholic rituals. From the Passion of Jesus to the resurrection, washing of the feet, 7 last words, and it will give you a lot of reflections. Nga, unta, katong tanan gisulti sa simbahan, mabuhat na ako. Mag-wish ka na lang nga, before you die, you must have, or you should be, or we can have a good ending. Just like what Father said about Joy, he had a good ending. He had a pure heart, and I know he had healings. He gave forgiveness to whom forgiveness should be given. Nasubo man ko, pero I am very much consoled by that gratefulness to the Lord. Na before siya gikuha, Holy Week, so it gave Joy a lot of days to reflect on his life. Because he knew already that he had heart condition. Sa ingon ko gani gabi, had I known or had he told me he already had heart condition before running, I would have advised him not to run. Because it's stressful. It can trigger your whatever diseases you have. But he was so strong. And probably, he already felt that he had to give his best shot. And when he decided, I was happy. I kept on advising him online and we had meetings. I kept on advising him, wala, kuan lang na Joy, kanang just be good to people. Maura man ay sikreto sa politiko. Be good to people. Wag ka magselo sa mga iba na mas madami ang pera, mas mataas ang narating academically, because that is not the basis. At the end of the day, you will be judged by the people according to how you serve them. And maybe, I believe, according also to how you live your faith. Kay dako nag-influence siya sa mga katauhan. And I kept on emphasizing him that public office is a public trust. Ibutang yun na nimo sa imong alimpatakan, Joy, nga kanang pagserbisyo publiko is a trust from the people who give you power to serve them. It is a gift from God, a calling from God who gave you a chance to serve His people on earth. And I was happy he was given the chance. And I told him that it is the best avenue for helping people. Na usahay, makalimot ka, naday kay pamilya, naday kay sarili. Kanabitang self-help, usay mawala na when you serve the people. I take that from my mom, Pas Mata. Sige na siya gingon, serve lang yun,
serve lang yun, bisag mahurot imuhang, bisag imong mga gamay nga tinigom. Kay i-take care lang po sa Ginoo ang imong family. And another thing to be thankful for is kanibitong time nga kaning time nga naa siya sa mga katawhan, mura man nag-diversionary way ni Lord nga makalimtan nimo temporarily ang imong kaning sakit. So he was concentrating on the people. He was concentrating on serving. Few neighbors, kaning sa among neighbor sa Palarca compound, niingon, believe ko kay Joy. Kay katong panahon sa COVID, purok leader pa yata siya. Panahon sa COVID, manuktok siya para i-deliver ang ayuda. And to me, that is selfless. Not all will do that. Pero manuktok siya, not because he will run, but because maybe he was sensing a deeper and a more responsible calling will come, which is to serve the people of Kalinan as kagawad. Ingon ko, ikatulo na ka-Joy. Kay primero si Mama, sunod ako, sunod ikatulo, I do not know who will replace him. Because whoever will replace him, if he must be from the clan, then siya ang ikaupat. Basta ingon ko, ayaw lang yun kalimot ug sangpit sa Ginoo. And that is what he did. That was what he did. No? And I hope Joy lived up to his kaning pangalan, J-O-Y. Because as Father said, he had this series of communications with the Lord through the sacrament of confession, sacrament of anointing of the sick. No? I guess he lived up to his name, J-O-Y. Jesus first, others second. You, meaning si Joy, last. And it was the kind of service that I hope the clan members, whoever will replace him. Mauna nga mong mga communication ni Joy nga, kanang nagalalumpod, kay nalipay ko nga nalalumpod iyahang pagkatao as I was dissecting him as a person, as a cousin, and as a child of God. So mga kaigsuunan, murag ang reflection, best reflection lang yun diri, since we will be judged according to good deeds, according to how we live our faith, then as early as now, we do not know we will lose our life tomorrow. As early as now, we will invest in something that is in accordance to God's teachings. Let us all be humble and never think we are better than anyone else. Because when we leave this earth, we will be nothing. To end, by living our faith, you will not regret, because it is only God who will provide us with the strength and confidence in every experience. Daghang salamat and may God bless us all. I stand before you today to pay tribute and celebrate the life of a dear friend. Joseph, or Joy, or Hasai, is a very good friend of mine. In fact, he is more than a friend to me, he is family. We also were batchmates from elementary up to high school sa Holy Cross, and we belong to batch 87. Joy is one of the kindest persons I know. He is a man of few words, very humble, and he is very generous, especially with his time and effort. My batchmates and I, we can call him any time of the day, 24/7, and every time we do, he would always reach out to us, and he would do everything regardless how small or big our concern is. Ana si Joy, kanang mo-follow up dyan na siya, even if kanang mahuman na gani, mo-message pag yun na siya, okay na, nahimo na, ana na siya. Then,
he is also a pillar. Pillar na siya sa batch 87. Because every time we have an activity or party or reunion, siya yun na ang mag-adto sa mga balay sa batch, mag-inform, mag-collect. Kay gusto gina siya na mag-intact yun mi ba nga, daghan yun ang maka-appeal. Ano na si Joy? Bisan ako officer mo po ko, pero igo lagi ko kanang text lang, mando lang. Siya yun ang nagbuhat. So, ang credit, no, dapat maadto yun kay Joy. Ang sad part lang sa amo sa batch ba kay, during his last admission, wala mi nakabalo. Then, nakabalo na mi, kanang later part na ba, kanang, imbis na maka-give back mi sa yaha, maka-help mi, tungod sa yahang kaayo po sa mua, kanang, wala gani mi nakatabang, mo lang na ang rag, sad lang ba sa part na mo. Then, neighbors pud mi ni Joy sa Palarca. So, tama gitong swerte kayo medyo during COVID kay kuan kanang wala jud mi niya pasagdi kanang mga members sa Purok 13. Kanang he took care of us good. Ana si Joy. Then, asa kagawad, di ba, dali lang kaayo iyahang pag-serve. 5 months lang. Pero katong nga 5 months, he left a lasting impression, a lasting legacy. Kanang, bisan ng 5 months lang, but he served his purpose well. Job well done, Juka Joy. Mission accomplished. So, may I request everybody to please stand. Then palakpakan na to si Joy for the last time. Outside of being a father of 5, na ako, si Ate Lovely, si KCK, si Ate Chow, si Ate Nicole, ug ako, he is also like a son to mga pasin lolo. He is a sibling or a brother. He is a kagawad. He is a friend. Or he is a relative to all of you. So, like even though he has a lot of like duties like outside of being a father, I can say or I can proudly say that he never lacked on nurturing me as a child and as a son. Growing up, like all my life, I can say that I lived a comfortable and privileged life because, yun nga, even though I am ashamed to say this, but ang treat ni Papa sa kuha is like very different from my siblings because he has like, I can say that I am one of his favorites. And, like, again, growing up, kanang literal na makaingon ko na si Papa is one call away lang. Like, if mag-call ko siya or mag-chat ko siya, nagigutom ako, or mag-ingon ko siya na Papa, palit og pan, pagpalit og juice, or pa, mamatay na ko dali, kay gutom na kaayo. Like, minutes later, maabot din na siya, nagdala og pan. Like, para makakaon ko, like, even though, like, you know, like, ano na, kasi kadlaw na, boto, gagawin siya. Like, kung gusto ko magpalit og bago na sanina, kanang siya din ako i-chat, na pa, kanang wala na kay kisanina, even though akong closet, kay puno na kaayo. Like, mag-provide yun na siya, even though kanang makaingon ko ba na kanang dagan pa mag-responsibility si Papa, nga nang mag-abuse pa man ko sa'yo, kanang pangayo, pa wala ma-feel ako yung love, even though na kanang ginabuhatan niya talang pa sa ko, sa siblings, ano, and, like, ang kanang mga shares ni Papa po sa ko, like, you know, as a friend, kaingan mo dito si Papa is very, silungan kay siya or kanang ginatago niya iyang feelings o dili kayo niya gina-express. So, growing up, na-develop po na ako, like, dili kayo ko nag-open up with my siblings or even sa iya ha. So, ginatry na ko suppress akong mga emotions. That's why, ang mga bond ni Papa, like, kanang emotionally is very, like, kulang. Like, ang mga bond lang mo ni Papa always is always kanang kumangayo ko sa kanang kwarta,
kung gusto na ko siya magpahatod ko sa school or magpahatod ko mga gamit ana. So daghan ko regret where like for example, kato na time na admit siya, dili kayo ko present because nag-eskwela ko ato na time. And during na kanang mag-adto ko dito sa hospital, ako makita kay Papa isang kanang same disposition niya which is very happy and positive. Like makita na ko na pwede ba dili ko mo ato kay happy man gyapon si Papa. Kanang kumawatan ako siya katong kami na nabilin sa room pa okay ra ka mag-ana ako tapos gina-sugarcoat gyapon niya ang kanang situation tapos knowing na katong mo na dito yung last days, dahil kay ko regrets na pwede man din ito na ko express akong feelings, na love na ko siya. And katong time na the day before na yung surgery, mo itong last band na mo. And even though dapat ako ang ma-concern sa iya ha, which is because surgery na niya o pag-augma, ako gyapon iyang gipangutana if okay pa ba ko sa school, if napabado ko makaon sa boarding house. So gatagan gyapon kinyag allowance that day. And yun forward to the kana surgery na niya na day, katong ginatulak man ni si Papa padulong sa operating room, makita jud nako na kanang gusto siya na muduol ko sa iya ha. Kay ginatanaw jud ko niya katong as ginatulak na siya padung sa room pero I never did. And ang regret lang ako ato na time is katong instead na magstay ko dito hantod sa moment yung operation kini uli ko sa boarding house para mag-study. And katong pagkamata ato kay successful daw ang iyang operation so I was happy. And katong padulong ako sa school tawag lang si ate sa ko, kaya ako sa school ato, naka-uniform, and then natawag siya, in critical condition na si Papa. So, nag-rush ko pa sa hospital, tapos, kato na time, basig kabalo na ko, na-critical na yung situation, wala ka po na ko na-vocalize ako mong gratitude sa iyo. And, dagan ko regret, like, katong time, akong nabuhat lang ato is like physically being there. So, an hour before na katong ginasipiyari si Papa, nadungog na ako sa kato isa ka nurse na before he passed away, maragyulat daw ko ni Papa. Basta pag-yulat ko niya, wala gaya po na ko na-express ako ang love siya. So, please, if maduwag man mo pa, please know that ikaw ang dahilan nila nagatabang ko sa karon and mamiss na ko ang kana mag-brag ka mag-brag ka sa group chat na na-honor ko. Manong time na feel ako na tao na maka-appreciate ako and even though na dili ka maka-attend sa akong graduation, na ikaw please na unta ikaw makabalo ka na ikaw ako inspiration na mag-graduate and please guide me in life and as I thrive and achieve the best version of myself. And to the people na nag-attend karon, please remember Papa as a good person. That is all. Thank you. So, ingon ani ni siya, ang sugod yun. Ang akong kuya, nagatawag yun na siya sa kuha, mo konsulta kung unsa iyang mga plano. Sa niagi pa nga eleksyon, dili ni karon, misulti siya net, mudagan di ako kagawad. Iko nga kuya, mudagan ka kagawad, pag purok leader sa. Siya ay bitaw no, sumuot nga siya ang nipuli sa ako ang papa as purok leader. Niya sa next nga election, yun siya, tawag na po siya. Pero ang tinuod gid ato, di ko ganahan nga mo appeal siya og politics. Dili jud ko ganahan. Nya, sa next na pagka election, ingon siya nga net, nawag na pud siya, mudagan ko as kagawad. Iko nga kuya, na kung ano biya kanada na to siya
previous history nga nag-enlarge ang heart, ano siya mga problema sa heart ba? So ayun lang kuya, kay stressful makain ng politics, ayun lang kog dagan. Di ba lang nabiya ka na nakay-diferensya sa imong heart? Nya ana siya sa kuang Anet, golden years naman ako ni gusto ko mo serbisyo sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa katawhan. So kahibalo siya mo gamit kung sa ang magic word, serbisyo sa Ginoo. Para lang yun mapasugot ko. Sigili na siya mo run without me saying yes. So kahibalo ko kung unsa ka risky ang gusto niya nga mahitabo kay tungod sa iyang sitwasyon. Pero kaingon man siya nga mo serbisyo gid siya sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa katawhan. Mao ko nga niingon ko sa iya nga, sige kuya, kung gusto jud ka nga mo serbisyo sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa katawhan, suportahan ta ka 100% in prayers. Klaro kay no kay politika baya, mo suporta ka, kuan jud na mga tanan-tanan na yun na. Piling ko sa iya ha, in prayers, dito ya, suportahan ta ka. Sumauto nga nagsugod na. Ningon ko sa iya ha, ang una yun natong buhaton, kung naa ka sa politika, i-prepare na to ang imong sarili spiritually. Mag-confession ka. Akong gingnan si kuya. Sumauto nga nag-adto na siya dito kay Father Arias. Nagkumpisal na siya. Ang akong rason sa iya ha, so, dugay-dugay na nga years nga wala siya nakakumpisal, kuya, kung serbisyo ka sa katawhan, mangumpisal yun ka, kay para naa na si Jesus sa imuha, makita sa katawhan kung unsa ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing, nga naa jud kay tinuod nga pagserbisyo sa katawhan nga naa sa imong kasing-kasing. Sumo na to na dito. Dito nagsugod ang murag conversion gani niya. Pila na siya ka years nga walay simba-simba, walay kumpisal, wala lang. Dito na nagsugod. Ingon ko, mag-pray ta grocery. Mo bitaw ni na pa ni explanation later og nganong nakaingon ani ni. Mag-pray ta og grocery, napil siya ning Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary Rosary Group. Apil po ko ana. Encourage po na ko siya, nagsugod niya ng rosary every day. Unya, mga novena, ginatudluan ako siya. Novena sa St. Jude, novena ni St. Therese, the Child Jesus, novena kay St. Joseph, which is his patron saint, nga nag-feast day po niya atong March 19. Nakumpleto niya tanan. At the end of the novena, ginaingnan ako siya, kuya, mo-confess jud ka at the end sa nang mahuman mo ang 9 days. Nya human, mukalawat ka. Hinha nimo pangayoon sa Ginoo. Ang unsa man ang imuhang gusto. Gusto man gid kay siya nga kagawad lagi. So inubanan gid to. Kung na-shock ang tanan og nganong nag number 3 ako ang kuya, it is because of the power of prayer. Adoration of the Blessed Sacrament. Ginatudluan ako siya ana. Ako nga layo man ko sa ako ang kuya. Pero every time na moingon siya nga net, kanina ami kaukos, na ami kanang mag-campaign ni. Kung ang akong mga igsuon, busy kayo pangumpanya, ako busy pud ko sa Ginoo, sa tubangan sa Blessed Sacrament. Nagaampo ko para sa ako ang kuya. Katong before election day, Sunday before election day, ni anak ko sa ako ang kuya nga, before election day kuya, musimba gyud ta og kadaghan. Ni anak ko, kay Mass is the highest form of prayer. So, yun nagsimba din ako siya 3 times a day before election. Ako pod, yan na siya, mura na ko aning sikuan, si kaning kagawad Noel, katulong man na siya musimba, nag-joke pag ito siya ato. Yan yun ko nga, ingna yun na ako ni simba pod ko. Ingna si kagawad Noel, nga na-break din ako yung record, kay ako, on that Sunday, kaupat ko ni simba, i-offer na ako para sa iyaha. Kaya mag-election naman to, the following, ang Monday man to ang election. So, during election time, sa Monday, ang akong mga igsuon, mama, akong gi-instructionan, mag-light mo og candle, mag-pray ta para kang kuya. Kaya kani manggong pagserbisyo, dili ni sa ato lang, kini siya, gikan sa Ginoo. Kung ikaw, pili jud ka sa Ginoo nga mo serbisyo, maskin pag wala kay kwarta, mudaog ka. Kaya ang Ginoo, anaa kanimo, ikaw,
iya hadyog ang pinili nga moalagad sa katawhan. Sumuoto ang nahitabo, sige mi og pray para sa iya. Pray lang yun. Si kuya naga-pray pod. Na ako'y mga prayers nga ginasend sa iya. Jesus, I surrender myself to you. Take care of everything. Rosary every day. Kanig yung flame of love. Muni nga naga-t-shirt yung gingon ani. Napo ni siya istorya later on. Tingala mo anong flame of love ang t-shirt. So, mauna to siya. So, pag-abot sa election day, daghan ang na-shock. Nga nung nag-number 3 siya. Diba? So, kato siya, maingon kita. It is the power of prayer. Naga-pray man me. Naga-pray si kuya. And, naging siya sa sudden conversion. Naging very prayerful siya. Very close to Mama Mary, Blessed Virgin Mary. So, katunang naana siya sa kuan, sa hospital. Taas-taas yun ni. Sorry, pero napamatay time. Pero kinahanglan lang yun ako istorya ang tanan. Maski wala ko i-prepare, no? Katong naana siya sa hospital, naana siya sakit. Niana siya nga, katulagi nga, naana siya sa end stage pang yun. Kung ako lay pabuton, dili na lang, kay end stage naman, 16% na nag-function ihang heart, di ba? Niya, human, 50-50 chance na magina, basta yung open heart surgery, lisod ba yan na siya? Maskin pa, ingon ato nga sitwasyon sa kuang kuya, maskin pag sa Amerika siya operahan, iklaro lang yun ako hasa ang kuan, dili maglisod na yun. Kung ingong maskin asa pa siya Amerika or diri ba, maglisod na. At first nagpa-check up ni sa Davao doctors. Human gi-refer sa heart center. Na may heart center ang Davao, di sa Davao nga heart center, di na may mo atong Manila. Sumuo na siya. Pila ka doctors ang nagtan-aw sa iya ha. More than 4 ka doctors. Sumuo man na ang ilang kwan. Oh, recommended ani kay daghan dili naman tumakaya og kanang angioplasty lang, kanang stent lang gani kay murag maabot og more than 12 ka stents ilang ibutang ingon ang doktor. Ang kinahanglan i-open heart nila siya, i-bypass kay para makaagi ang dugo dito ana. Hindi na siya maghingal-hingal. Kabalo ba mo nga ihang suffering kanang maglisod siya og ginhawa, ang feeling ana, mura na siya gibutangan bitaw og ilipante sa ihang chest. Ingon ana kasakit ang sakripisyo nga ilang bation sa ingon ana, hingal siya ana. Akong kuya, nagasige gina-explain sa doktor sa iya ang mahitabo. Kung operahan ka, mao gini ang mahitabo. Posible gyud nga di na ka makamata dito sa operating room pa lang or mabuhi ka pero magdialysis ka, daghang mga komplikasyon, daghan. Nya ang katong another option kay end stage naman, maghulat na lang. Ana gani, hulaton na lang og kanus aban. Siya, nagabasa-basa po siya about sa ihang case. Ang akong kuya, naa siya sa iyang proper mind, katong ingon siya nga, ang desisyon ako, magpa-opera jud ko, anak siya. Iyang anak, ingon naman nga, late, tita, yana biya si papa, ang mubabag nga magpa-opera ko, ayaw pasudla sa akong kwarto. Di ba? Niya anak naman to siya, mubabag daw. Siya kay balo di siya tanan explain sa doktor sa iya nag-research siya tanan iya gitong desisyon. Although nga lisod na kaayo, lisod naman gid mo survive sa ingon natin nga sitwasyon. Pero nga naman nga desisyon siya nga magpa-opera. Ang rason niya sa ako kanang net kaysa naman wala lang ko'y buhaton, ingon ani na lang ako ang bation kada adlaw nga kanang magpunga-punga lagi siya lisod burag na ilipante nga gipatong sa iyang chest. Muna ang iyang feeling. Magpa-opera na lang ko. Pero, muampo ko sa Ginoo, mangayo ko og milagro. Ana siya. Ya, di ba? Muampo ka para sa ko. Ikaw magampo ko ta, kuya. Ang ihang deep faith in God, maskin og lisod na gyud kaayo ang sitwasyon. Lisod naman gyud. Automatic ito nga kung naa siya sa kanang uban pa to, automatic naa siya pala sa OR, wa na, patay na. Diretso na. Kay lisod na kay 16% lang. So mao to ang nahitabo. Nagi-choose yun niya nga magpa-opera siya. Kisa naman, maghulat na lang daw siya nga wa siya buhaton. Tungod kay niasa siya sa Ginoo og isa ka milagro. Moto ang iya So katong the day na nga gioperahan siya, ako ang kuya, whole day jud ko na sa Adoration Chapel, nagampo para sa iya Si kuya po na siya mga prayers nga gitundo na ko sa iya The whole Holy Week, gi-offer na niya iyang mga sacrifices to unite with the sacrifices of Jesus on the cross. During Friday, naga-station of the cross siya. Nagapaminaw siya og mass daily.
na ay mga spiritual communion prayer, kana bitong dili ka maka-receive og Holy Communion, spiritual communion prayer imong i-pray, ma-receive gyapon nimo si Jesus spiritually through that one. So daghan ko mga chaplet of divine mercy, rosary gyud kana balik-balik, daghan nga mga prayers nga gipangtudlo nako sa iya. O kanita na mga prayers iyaha gyud dingi gituman. Aside sa katong confession nga nahitabo nila nga Father Arias, Easter Sunday naniguro pagid ko, nanawag ko dito sa kuan ilahang i-contact ang pari din ha. Gusto ko maka-confess na pud siya sa Easter Sunday, maka-receive og communion, niya na-anoint na pud siya. So daghan kaayo Easter Sunday ta nga kuan, special day kay nag Easter Sunday. Gioperahan siya Monday after Easter Sunday. So mao to ang nahitabo. Katong naa pa lang siya dito sa operating room. Kani akong istorya nga sunod sa inyo ha. Na ako sa Blessed Sacrament, in front of the Blessed Sacrament. Mga alas 8 sa gabi ngit-ngit na kaayo. Candle na lang ang nagsiga. Ako na lang isa nga to nabilin sa simbahan. Kaya gioperahan ang akong kuya, pwede na akong inampo yun sa iya ha. So 8 p.m. samo ang time, siya 8 a.m. gisulod na dito sa operating room. Pag close na ako sa kuwang eyes, start pa lang sa operation, nakita na ako, funeral niya ang ako ang nakita. Nakita na, gipakita na ko. Sa pag-close na ako sa akong mind, sa pagsige-concentrate sa akong prayer, kung operahan siya. Another thing nga ako ang nakita, kung dili siya operahan, hulaton na lang namo, ingon ani nga senaryo ako ang nakita. Habang nag-close ko nga nag-ampo. Kuan, ninguli ko, unya pag-abot na ako, gigakos na ko si kuya, niingon siya sa kuha, net, ikaw na lang yun akong gihulat. So makikasag pa ka, opera o dili opera, dito di siya padulong. Kaya tungod kay end stage naman, ang iyahang heart nga condition. So, mauto ang nahitabo. Katong namatay na si kuya, habang na ako sa plane, pauli na ko, na ako yung mga dreams nga nakuan. Like CNN, ingon mag siya ote, ingon ani ato ang isuot sa funeral ni kuya. During sa plane na ako sa plane, niingon siya nga sa damgo ni siya ha, uy katong inyong giingon ba ni NN sabot-sabutang mo ni inyong suoton sa funeral. Dili ko gusto ato ha. Ang gusto nako magsuot mo white t-shirt nga naay flame of love naa si Mama Mary. Ato yung i-honor si Mama Mary. Everyday naman devoted naman gid siya sa flame of love of the Immaculate Heart of Mary. Mo ni siya ang rosary group. So, gusto niya i-honor niya in the funeral, in the march daw, mag-pray og rosary. Kaganina padulong din gituman namo na nag-pray gyud mi og rosary. I-honor gyud daw si Mama Mary sa iyahang funeral. Mao na ang tugon ni kuya sa akuha. Na another tugon niya, ang atong mga igsu, patay na ni siya. Pero gidream nako ang atong mga igsuon, i-guide gyud sila net sama sa pag-guide nimo sa akuha. Ayaw na mo paghilak-hilak din ha. Kay ako dinhi, malipayon ako sa akong gikabutangan. Ang inyuhan na lang, ati manon, ang inyong mga sarili, nga, makaanhipod mo dinhi kung asa ko karon. Basta ako, malipayon ako. Mo'ihang istorya sa ako ah. Nya, napa siya giingon sa ako ah. Nga, uy, anak ba? Galugawan net, uy, patay niya ha. Binagdamgo ko. Gipapili man ko. Di ba katong after siya gioperahan, naadala pa siya, successful ang operation, nadala pa siya sa recovery room. Niya, gihulat nga mumata siya. Actually, nakamata siya two times. Pero kay restless man, gihatagan siya og pampatulog. So, unstable pa siya dito, pero naa siya sa recovery room. So, kani ako ang i-relate sa inyo, katong naanak ko sa plane, ni ana siya, patay na siya ani, ni ana siya nga, kalugawan net, uy, gipapili man ko, ana siya ba? Kasi sigurong time na naana siya sa recovery room. Kanong nagay siya, unstable ba gani? Gipapili daw siya. Isa, nakikipakita sa ako, aba, ana siya si diri, oh. Dinhi, ang very successful political career on earth. Gipakita daw sa iya, ha? Very, very, very successful yun net. Ana siya sa kuha. Happy daw siya maibog kay very successful political career sa earth. Dinhi nga side, gipakita sa ako ang heaven
mo yang ingon. In dream niya, ang heaven. Niya ni katawa siya, ana siya, gipapili ko, dili ko. Siyempre no, heaven na good na. Iyo siya, dili ko. Siguro akong ginakuan ba? Dito mo na tuwang time nga naa siya sa recovery room, nga unstable pa gani kaayo siya. So, siguro, muna ang moingon ko sa akong mga igsuon, ang atong prayers, gitubag sa Ginoo, nga nag-ampo ta, para kang kuya nga maging successful ang iyang surgery. Actually, lisod na jud ka ito ba? Pero nahuman gyud ang surgery niya. Naging successful gyud ang iyang surgery. Gitubag ato ang prayers kay grabe ato mga pag-ampo. Grabe ang mga pag-ampo ni kuya. Pero si kuya, ang Ginoo gyud is very generous. No? Gihatagan siya og higayon. Unsa man. No, grabe ang pangga sa Ginoo sa atoa. Kani imuhang ganahan, very successful political career on earth, or karon baya andam na kay ka, kay nakakumpisal na ka, nakakalawat ka, naka-receive ka og Holy Eucharist. Sayang ba ang iyang kuan, no? Prepared na kay siya. Diretso jud ka sa langit ani, gipakita. Kung pakitaon tag langit kinsa way mo dili og langit, no? So, ang ato ang hunahunahon nga namatay naman si kuya dinhi sa kalibutan, pero mao kini ang ang birth niya sa new life everlasting with God. Siya naa na sa heaven ug makatabang na siya sa atua, makaampo na siya para sa atua. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there.
didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight.